Sorry po. Hindi ko naman po sinasadyain. Dala lang po ako. Gusto kong makausap yung ama na dinadala ko. Nasaan siya? 18 years old si Cindy nang mabuntis siya ng nobyo. Hello po, tito. Isang political science student si Cindy at pangalawa sa 4 na magkakapatid. Mula nang maging OFW ang kanyang ama, bumuo sila ng isang furniture business. Pero unti-unting nalugi ang negosyo na nauwi sa madalas na pag-aaway at pagsasakitan ng mga magulang ni Cindy. Ang dating masayang pamilya ni Cindy ay tuluyang nawasak nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Hanggang sa nalaman ni Cindy na nagkaroon ng ibang babae at anak ang kanyang ama abroad. Paano tayo, anak? Hindi ko alam, hindi ko kaya. Hindi matatawarang sakit ang bunga noon sa ina ni Cindy. Si Mami nagkaroon ng depression and because sa mga nararamdaman niya, emosyon, sakit, hindi na siya functional sa pagiging mother na napapabayaan na niya kami, hindi niya na kami naaasikaso dahil may dinadamdam siya may pinagdadaanan siya. Nagkaroon ako ng galit, syempre sa daddy ko. Nagkaroon ako ng takot. I don't really believe in marriage since then. Na alam ko pag nagpakasal ka, maghihiwalay din naman kayo. Ang pagkauhaw sa kalinga at pagmamahal ay natagpuan ni Cindy sa pakikipagbarkada. Sa edad na 16, nakaranas na siya ng premarital sex. Na-involve ako sa maraming relationship kasi yung happiness na meron ako dati sa bahay, hinahanap ko. Unti-unting napariwara ang kanyang buhay na kahit sarili niyang ina ay hirap siyang idisiplina. Kasi si Mami, ayaw niya akong umalis. Nagagalit siya. Talagang tumataas ako kasi nga ayoko magstay sa bahay. Ang lungkot, gano'n. Tigas talaga ng ulo mong bata ka! Worst pa ang ginawa niya sa akin. Kinalbo niya ako. Ginupitan niya yung hair ko para hindi ako lumabas ng bahay. Napasali si Cindy sa mga beauty pageant. Pagtungtong ng 18, umibig siya sa lalaking mas matanda sa kanya ng halos 15 years. Parang naging provider siya. So, binibigay niya sa akin lahat ng luho, ng kailangan ko. Tapos, ang easy ng life, I can go wherever I want to go. Tapos, gustong-gusto siya ng nanay ko para sa akin. Di nagtagal, nabuntis ang dalaga. Ay, sorry po. Hindi ko naman po sinasadyain. Dala lang po ako. Gusto kong makausap yung ama na dinadala ko. Nasaan siya? Hello po, tito. Kailangan pakasalan mo yung anak ko. Sa lalong madaling panahon. Yun nga po, tito. Pasensya na po. Pero gustuin ko mang ikasal kay Cindy. Hindi po pwede. Ha? Bakit? Kasal po kasi ako. Po, pasensya na, pero... Niloloko ka! Sinungaling ka! Hindi, Cindy. Hindi, Cindy. Huwag mo ko! Ako na nag-decide na ayoko. Kasi, ayoko makasira ng pamilya. Yun yung una-una ko naisip. Kasi galit nga ako sa ginawa ng daddy ko eh. So, bakit ko gagawin yun? Nag-sorry din ako sa daddy ko. Nagmakaawa ako sa kanyang aralin ako. Patapusin ako. Kasi ayaw na akong pag-aralin ng daddy ko noon. Talagang tumigil na ako kasi sobrang disappointed sila sa nangyari sa akin. Pinili ni Cindy na hiwalayan ang nobyo at maging single mom. Nang maisilang ang kanyang anak, inayos ni Cindy ang buhay at itinuloy ang pag-aaral sa kursong political science hanggang siya'y makatapos. Simula nung nabuntis ako, hindi ako pinabayaan ni Mami. Inalagaan niya talaga ako hanggang mapalaki ko si Ivan. So, nawala unti-unti yung galit ko kay Mami. Kasi naramdaman ko yung pagmamahal niya. Hindi niya talaga kami pinabayaan. Siya yung talagang nasa tabi ko that time. Nakagraduate siya ng college at agad na naghanap ng trabaho. Subalit, ang payapang buhay ay muling ginulo ng dyablo. Cindy Aguilar. Ay, ako po yun, ma'am. Ayan. So, regarding sa final interview mo with the CEO, sa car ka na ni Boss interview, yung CEO natin. Kasi medyo busy si Boss lately. Okay lang ba? Sa baba? Opo, sige po. Okay lang ha? Opo, okay lang. Since gusto ko magkatrabaho, tapos final interview na to, okay. So, ayun, sumama nga ako doon sa van. Nandun nga yung boss, nag-interview kami doon, tapos dumating na nga sa point na
na he sexually abused me while doing the interview. Tapos hinawakan niya na yung legs ko. Tapos hindi ko na alam na yun na yung nangyayari. Nagkaroon na lang ako ng conscious na wala na siya, tapos wala na akong suot. Tapos umiiyak na ako, hindi ko alam saan ako pupunta. Naghain ng reklamo si Cindy sa inaplayang kumpanya upang mabigyang hustisya ang ginawa sa kanya. Nag-email ako, tumawag ako, pero hindi nila pinansin yung letter ko, yung reklamo ko about dun sa boss nila. Saan ito hahantong? Bitbit ang hiya at galit. Pinili ni Cindy na manahimik na lamang tungkol sa dinanas na rape. Naisip ko pag nagsumbong ako, bibigyan ko na naman ng problema yung mga magulang ko. So, wala. Sinarili ko na lang siya. So, kinalimutan ko na lang talaga yung masakit na nangyari sa akin na yan sa buhay ko. Sa laki ng pinsalang iniwan ng sexual abuse sa kanyang pagkatao, lalo pang sinira ni Cindy ang kanyang buhay. So kung nung tumigil akong mag-party, magbarkada nung nanganak ako, bumalik siya. Parang yung katawan ko hinanap yung ganong pakiramdam. Nang makapagtrabaho si Cindy, muli niyang binuksan ang puso para sa isang lalaki. He's a single dad. Nag-date kami kasama yung mga anak namin. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam. So I thought na same page kami, pero hindi pala. Nabuntis si Cindy sa pangalawang pagkakataon, pero nang malaman iyon ng lalaki, nawala itong parang bula. Kung ayaw mo, ayoko na rin! Nagmamakaawa ako noon na kausapin niya ako kasi hindi ko alam gagawin. Kailangan namin mag-usap Paano gagawin namin sa bata? Hindi niya ako nilabas. Buong araw ako sa labas ng bahay nila. Tapos iyak ako ng iyak. Hindi ko alam saan ako pupunta. Nag-drive ako noon. Yung alam mong nagdadrive ka, hindi mo alam saan ka pupunta. Pero dinala ako ng Lord sa church. Tapos pagdating ko sa altar, nakalukod ako. Umiiyak ako. Sabi ko, Lord, di ko na alam saan ako pupunta. It's another mistake. Anong gagawin ko? Hanggat naramdaman ko na may tumapik sa likod ko na, anak, bangangon ka na. Kaya mo yan, hindi kita pababayaan. Yun. Tapos simula noon, hindi na ako nag-look back. Naging kanlungan ni Cindy ang kanyang ina. Nagalit na naman sila. And this time, talagang hindi na ako kinausap ng tatay ko. Kasi nawala na yung communication namin. Si mami na lang yung nandyan para sa akin. Siyempre, tinay ko talaga yung best ko na hindi na ulit magkamali. Nakaluwag-luwag ang buhay ni Cindy nang makapagtrabaho siya abroad. Dahil 2 beses nang nadurog ang puso ni Cindy sa lalaki, nakipagrelasyon siya sa isang lesbian. Sa pananabik na magkaroon ng buong pamilya, nakipag-live-in si Cindy sa babae kasama ang 2 niyang anak. Pag nakaramdam ako ng love sa lugar na to, sa tao na to, feeling ko safe space yun. Feeling ko bahay yun. Feeling ko home yun. Feeling ko yun na talaga. Halos natamo na ni Cindy ang hinahanap sa buhay. Pero may kakulangan pa rin siyang nadarama. Ano ang kulang sa buhay ni Cindy na kanyang hinahanap? Sa kabila ng tinatamasang kaginhawaan sa buhay, madalas nang mag-away ang mag-live-in partner. Sabi ko, Lord, may pamilya ako. Buo kami. May 2 akong mga anak. Para naman siyang father sa mga anak ko. I have everything that I want. May kotse ako, may bahay ako, lahat meron ako, may pera ako. Pero bakit hindi ako masaya? Bakit ganun? Sa Biblia, hinanap ni Cindy ang sagot. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko nang maging masaya. Itama ko yung mga dapat kong gawin. Ano bang dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Nag-umpisa ang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa pagkauhaw na mas makilala pa ang Panginoon, sumali si Cindy sa isang online Bible study group at nakinig sa mga preaching ng Kristiyanong simbahan.
Kasi that time, basa na ako ng Bible. Parang kunti-unti na ako nagkakaroon ng wisdom, ng heart, na ay malitong ginagawa ko. Isang pangyayari ang nagkumbinse kay Cindy na hiwalayan na ang lesbian partner. Nahuli ko yung anak ko na nanonood ng porn. Tapos parang yung heart ko, sabi ko, Lord, paano pag namatay na ako? Paano yung mga anak ko? Magiging magulo yung buhay nila. Yung palang bata palang nanonood ng porn. Ang sakit na yun sa akin. Mula noon ay bumuo si Cindy ng tahanang may takot sa Diyos. We started to do devotion, nagba-Bible study nga kami, nagpipray kami together, we attend church every Sunday. I feel peace. Ang saya ko, doon ko naramdaman na ang saya pala ng bahay ng kami lang. Hindi ko pala kailangan ng partner, ng another person para mabuo kaming family. Kasi kaming tatlo lang, pamilya na. And I have the Lord with me as my partner. Siya pala ang kulang. Ilang beses pang sinubukang makipagbalikan ng kanyang ex-girlfriend, ngunit buo na ang loob ni Cindy na ituwid ang landas. May mga paninira, kasi syempre galit yung nararamdaman niya eh. Siniraan niya ako sa mga kaibigan namin, kung ano-ano yung mga sinabi niya. Pero never ko siyang pinatulan, never akong nakinig. Talagang I just fixed my eyes on the Lord and I just prayed for her. Sa gitna ng pagbabagong buhay ni Cindy, lulutang ang alaalang matagal na niyang binaon sa limot. Anong gusto mo ipag-pray natin? Lord, sana po makilala ko na po yung papa ko po. Yung hinga ko nun parang... So after nun, kami naman ng Lord one-on-one, nagpray ako. Umiiyak ako, Lord, kaya ko na po talaga mag-forgive? Ready na ba yung heart ko mag-forgive? I surrender everything to you. Ikaw na ang bahala. Naging daan iyon para magkaroon muli ng communication si Cindy at ang ama ng pangalawa niyang anak. Sabi ko, pinapatawad na kita sa lahat ng mga nagawa mo. And tomorrow ang 10th birthday ng anak mo. Kung gusto mo siyang makita, you can come and visit him. Sa 10th birthday ng kanyang anak, muli silang nagkita. Ang sarap lang pakinggan na nagpapakaama siya dun sa anak namin. Kasi yun yung gusto ko para sa anak ko. Maramdaman niya na anong feeling ng may tatay. Saan hahantong ang muling pagkikita ni Cindy at ang ama ng kanyang bunsong anak? Ang true love na matagal nang hinahanap-hanap ni Cindy ay natagpuan sa Diyos. Nakapag-move on siya matapos ang 5 taong relasyon nila ng dating lesbian partner. Pero sa akalang hindi na siya muling matutumba, saka naman nagbabalik ang lalaking minsan nang bumihag sa kanyang damdamin. Ang ama ng bunso niyang anak na si Caleb. Parang he started to make amends. Parang kilalanin si Caleb, sa akin din, bumabawi siya. So, dumadalo siya palagi sa amin sa bahay. Tapos, dumating sa point na nakilala din namin yung mga anak niya. May mga anak din kasi siya sa iba't ibang babae. Tapos, naawa ako sa mga anak niya kasi walang nanay, walang mother figure na magtuturo ng ganito, ganyan. So, every time na pupunta kami sa bahay nila or magkakasama-sama kami, I feel that I'm a mom sa mga batang to. Pakailangan ko ng tulong sa mga bata, o ano ba mahirap intindihin doon? Hindi niyo ba maintindihan yung sitwasyon ko? Ano ba yan? Kung gusto mo makasama yung lalaking yun, kailangan kayo magpakasal. Yun ang batas ko. Naintindihan mo ba? Pakasal? Seryoso ba kayo? Magpapakasal kami? Tapos maghihiwalay lang, ganon? Di ba ganun nga yung nangyari sa inyo ni Mami? Iniwan mo rin naman siya, di ba? Ano sabi mo? Pinakabastos mo ka, mamakuha. Huwag mo nang uulitin yan. Huwag mo nang uulitin yan sa akin, pambabastos mo! Hindi ako naniniwala kasi sa marriage. Kahit na Christian ako noon, hindi ako naniniwala. Hindi ko lang masabi sa daddy ko na hindi siya pwede magpakasal sa akin kasi naka-fixed marriage siya. Sa kabila ng pagtutol ng ama, ipinagpatuloy ni Cindy ang relasyon nila ng lalaki hanggang sa nagsama na sila sa isang bubong. Ayun, masaya. Ang sarap sa pakiramdam. Pero unti-unting na-reveal yung mga red flags. May anger problem siya eh. Nagmumura siya, meron siyang mga threat.
Kasi pag umalis ka, lahat ng gamit mo sunog na. Eventually, habang magkarelasyon kami, nag-propose siya sa akin para magstay ako sa kanya. Parang ride or die ko na, parang gano'n. Kasi parang ayoko na talaga ng relationship. Since tatay naman to ng anak ko, gusto ko ma-save, di ba? And mami na din ang tawag sa akin ng mga anak niya. Pero umabot sa sukdulan ang pang-aabuso ng live-in partner ni Cindy nang mabugbog na nito si Caleb. Umalis si Cindy sa abusive relationship at hindi na muling nakipagbalikan pa sa nobyo. Nanumbalik siya sa Panginoon nang may buong pagsisisi at pagtitiwala sa mas magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pagdaan ng panahon, napatawad ni Cindy ang mga taong nakasakit sa kanya na naging daan sa tuluyang paghilom ng kanyang mga sugat. Si Lord nga, hindi niya deserving na ipako, duraan, saktan. Bakit pinatawad niya tayo? Bakit pinatawad niya ako? So, dun nangibabaw yung pagmamahal. So, I decided to forgive him. Naging abala siya sa mga gawain ng simbahan, kabilang ang dance ministry at discipleship ministry. Tumatayo rin siyang Bible study group leader ng mga kababaihan, kabilang ang mga single mom na naging biktima ng pang-aabuso. Unti-unting naisaayos ang relasyon ni Cindy at ng kanyang ama, habang nakakilala na sa Panginoon ang kanyang ina na ngayon nasa Amerika. Ang mga anak ni Cindy ay aktibo ngayon sa youth ministry. Sa biyaya ng Diyos, nakapag-umpisa si Cindy ng isang gift shop business, pati na ang isang beauty salon sa Cavite. Doon ko na-realize na, ang galing mo, Lord, kasi may purpose lahat ng pain na nararamdaman ko. Yung pala is, para mas lalo kang mag-glorify, mas lalo kitang makilala kung gaano ka kabuti, gaano ka ka-faithful, gaano ka kagaling.